Wala pang natatanggap na formal extradition request ng Department of Foreign Affairs mula sa Estados Unidos kaugnay kay Apollo Kibuloy. Sinabi ni DFA Secretary Enrique Manalo na nakaantabay sila sakaling may dumating ng petisyon kaugnay nito. Ako, Kibuloy, delikado ito no pag ang Amerika na yung umawak sa'yo. Alam niyo yung pinapalabas ngayon ng SMNI na channel nila. 'Di ba? SMNI News. Sa kanila lang 'yan, ha. Oo. Ano na daw po? Wala na daw pong kaso si Kibuloy sa Amerika. Dismiss na daw. Grabing kasinungalingan 'yan. Oo. 'Di ba? Grabing kasinungalingan 'yan. Dapat dito mapanagot tong mga ka-fake news nito kasi nape-fake news po ang mga Pilipino. Dapat aksyonan 'yan. Yung isiminay na yan, dapat wag na silang mag-operate sa YouTube man, Facebook, TikTok, o kahit saan pa. Kasi fake news nga po eh. Lang Ay, shoutout kay Alex Testo na. Magandang hapon. Pusta ako kay Carbonel. 'Di ba? Tuloy natin 'to. If we do receive a formal request, we will the DFA will of course study it and see if it is consistent with the agreed procedure pertaining to extradition. If we are satisfied with the request, we will of course refer it to the Department of Justice for relevant action. Samantala, wala pa rin lumalapit sa kanilang mga Foreign Service post na nagpapakilalang biktima ni Kibuloy para humingi ng tulong. Tiniyak naman ng kalihim na handa silang magbigay ng assistance sa sinumang mangangailangan nito. Kibuloy is waving. Alam nyo, hindi mo matatakasan ng Amerika, Kibuloy. Magdasal ka na lang na sana tumagal pa ito. Sana, 'di ba? Kung ang Pilipinas pinagtatawanan mo ngayon, tinatawan-tawanan mo lang, sige lang, go lang. 'Di ba? Go lang. Pero ito sasabihin ko dito, kung ano man yung tinanim mo, aanihin mo 'yan. 'Di ba? Go lang, Kibuloy. Sige lang, may hangganan naman kasi yung lahat eh. Lahat po ng kasamaan, may hangganan talaga. 'Di ba? So, eto ngayon. Bigyan natin ng shoutouts kay CJ Gaming ha. Salamat po sa pagbisita sa ating live ha. Bigyan natin ngayon ng reaksyon itong kay Ruben Padilla na ginawang bayani. Ayon sa kanya. Bayani daw po si Kibuloy. Ito na. Saan ba yun? Okay, ito. Yan. Bayani ni Senator Ruben si Pastor Kibuloy. Nakita nyo na. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si Pastor kasi nilabanan niya yung NPA. So bayani siya dahil nilabanan niya yung NPA. Seryoso bang talaga bang nilabanan niya yung NPA or kaibigan niya yung NPA? Ako yung nagtatanong. Kasi imposible yun eh. Paanong paraan ng paglaban ni Kibuloy sa mga NPA? Yung nandyan nga ngayon sa post dyan sa SMNI, NPA yan. Nakalimutan ko yung kalbo. Sino yan? Yung kalbo. Si Ka Eric ba yun? Ka Eric ba yun? NPA yan eh. Paano mo yung nilabanan yung NPA? Sige nga. Ako'y napapaisip, nilabanan niya yung NPA. Tapos yung host dyan sa SMNI, NPA. Di kayo tatanungin ko kayo. Paano naging bayani yan? Sige nga. Nilabanan mo yung NPA, Ruben, nilabanan ni Kibuloy, tapos ang host,
sa SMNI, NPA. Abay, matindi itong tama ni Ruben dito. Mukhang tinamaan ng matinding tama. Matalino si Ruben eh. Diba? Oh, nakakainis tingnan mukha ni Ruben. Hindi bagay sa senador. O, tuloy natin ha, tuloy natin. Bayani sa kamanyakisan, sabi ni Sita Dasalya. Sige, tuloy natin. Yun ang sarili kong, wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Dahil sa tingin mo lang bayani, pagtatanggol mo na. Sa tingin mo lang. Paano yung tingin namin? Paano yung tingin? Wag na lang kami. Paano yung tingin? Paano yung naabuso ni Kibuloy? Porkit ba ganito? Pagpalagay natin, sige, pagbigyan kita. Okay. Naging bayani siya dahil nilabanan niya yung NPA. Pero manyaki siya. Okay lang ba na manggagahasa ka? Gahasain mo yung 200 babae. Gahasain mo yan. Abusuhin mo. Pabukakain mo. Gahasain mo tapos makikipaglaban ka sa komunista. Or NPA. So, ano yun? Parang okay na. Okay lang naman gahasa, basta nakikipaglaban naman ako dito sa NPA. Hindi okay lang naman gahasa ako. Bayani naman ako eh. Okay lang manggahasa ako. Bayani naman ako eh. Okay lang mang-abuso ako. Okay lang ba yun? Ganon. Kaya nabansagan kang pinakabubong senador. Ruben Padilla. Tatak mo yan. Sa Akasya. Ikaw ang pinakabubong senador. Tatak mo yan. Saan? Sa SMNI. Ikaw ang pinakabubong senador. Dahil sa tingin mo lang, ganun-ganun na lang. Teka lang naman. Huwag mo kaming gawing bobo. Huwag mo kaming idamay sa iyong kabobuhan. Diba? Ay, shoutout kay Usilito Madrazo. Tuloy natin. Ito pa nga eh. Ginagawa tayong bobo. Yung bahay daw niya, tinadtad ng baril o ng bala. Pero kung titingnan mo yung tama, saan tumama yung mga bala? Sa mga salamin lang po ng kanyang bintana. Bakit walang tama yung mga semento? Ano yun, yung bala namimili, salamin yung gustong puntahan? Ginagawa mo kaming bobo. Bobo ka na nga, mandadamay ka pa, bobo. Diba? Mapapamura ka eh. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Huwag mo kaming idamay. Personal mo yan eh. Kabubuhan mo yan eh. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Usapin niya ng pagkakaibigan kasi may utang na loob ka sa kanya. Pinahiram ka ng helicopter nung panahon ng kampanya. Nilabas yung mga mo dyan sa SMNI. Diba? Libre! Sabi mo, diba? Kaya sabi mo, malaki ang utang na loob ko sa pastor. Huwag kami, Ruben Padilla. Salamat po sa 552 likes natin dyan. Yung mahilig mag-like, salamat po ha. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Lumaban, tahimik. Kaya pala nandyan na si Ka Eric eh. Kaya tahimik lang pala. Tahimik yung paglaban. Ayan, nandyan na si Ka Eric. Kaibigan nyo na. Iba NPE yan? Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill. Salamat Manuel Balingita. Na maapektuhan ang kingdom.
Religion yan. Kulto yan. Hindi yan religion. Diba? Kulto yan, Ruben Padilla. Alam mo, sabi ni Carbonell, isa kang haram. Diba? Haram ka daw, sabi ni Carbonell. Ruben Padilla. Wala ka daw silbi na senador. Bakit haram? Pati yung mali, kinakampihan eh. Pati yung mga kulto, niyayakap yung kulto. Alam mo sa Bible, yung mga kulto pinagpapatay. Yung Baal, sino nga yung nila? May Diyos-Diyosan sila dun, si Baal. Pinagpapatay po yung mga membro ng mga kulto dun. Mami Lai, shoutout po Tapos si Ruben Padilla, niyayakap yung mga kulto. Diba? Ano ka ba talaga? Kung pagpalagay natin bobo ka na senador, bobo ka naman talaga, maging tao ka na lang sana ba? Isipin mo, yung kapwa mo tao, na talagang naniniwala sa katotohanan. Huwag mong isipin yung mga kulto. Lalo na yung leader. Diba? Alam nyo, isa si Ruben Padilla sa nagpapangit dyan sa Senado. Pumangit ang tingin namin sa Senado dahil dyan kay Ruben Padilla. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Lambihira, kampi-kampi naman to. Meron tayong korte at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang yun na nga may korte nga, pero bakit nagtatago noon si Kibuloy? Yun yung tanong. Avenue para humingi ng hustisya ang mga Max 24, shoutout po kung meron. Ang posisyon ng aming chairman sa PDP laban, pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na may nag-utos sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Oy, salamat kay Romelda Agacer Valdez, bago po nating subscriber. Maraming salamat po Hindi ako utusan ng kahit na sino. Hindi daw siya uutusan ng kahit na sino. Seryoso ka? Parang kwentuhan lang sa inuman. Ruben, tagay mo. Hindi seryoso ka, Ruben. Hindi ka, tingin namin sa'yo ngayon, aso-aso ka eh. Diba? Paniniwala ko para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Meron akong sarili. Binuhat yung sariling bangko. Nakakahiya ka. Diba? Well, nag-number 1 ka naman talaga. Kaya nga lang, dismayado yung mga Pilipino. Dismayado. Bakit? Tingnan mo naman kung ano yung pinaggagawa nitong tao na to. Yung kulto, mga kulto, pinagtanggol, di ba? So, eto pa, sunod po natin ito. Itong, maikli lang to maikli lang. Itong kay Bato. Ito na. Relax lang Bato May mga drug lord na naman na tumatakbo. Maging mayor, magiging... may mga drug lord na naman daw pong tatakbo na magiging mayor. Pero sa panahon ni Digong, panahon nila Bato noon, Digong, may mga drug lord na kaibigan nila. Pero itong si Kerwin, hindi natin masabing drug lord ito. Kasi, sumusunod lang itong si Kerwin sa mga utos sa kanya noon. Kasi, syempre, pag hindi siya susunod, buhay niya po ang magiging kapalit. Wala ka nang magagawa kung nasa loob ka na eh. Hawak ka na nila eh. Natural, susunod ka na. Magsisinungaling ka na para maligtas mo lang yung sarili mo. Pero, pag nagpalit ng administrasyon, dun ka babawi. Yun yung nakikita ko dyan eh.
Di ba? Oh. Ang nga, tatapang na nila ngayon, magpapile lang ka dito si OC. Mga drug lord, ha? No? Sino bang drug lord? Ang tinutukoy niya si Kirwin. Siya nga ang pumatay, di ba, Bato? Sabi ni Annalyn Umayam. Bato, tuloy. Panahon ni President Duterte, nagtatago yung mga yan. Hindi nagpapakita. Sa panahon daw ni Digong, nagtatago yung mga yan. Alin, yung mga small time lang? Small time lang yung nagtatago. Pero yung mga drug lord, kaibigan ninyo. Diba ang sarap ng buhay nyo, no? Kaibigan nyo. Diba? Wag nga kami, Bato. Alam nyo, tayong nasa mundo na po tayo ngayon ng social media. Wag na po tayong magpauto sa mga taong ito. Wag na, pinapaikot lang po tayo. Diba? Pinapaikot lang po tayo. Kaya, maging matalino po tayo sa darating na eleksyon, lalong-lalo na sa 2028. Diba? Gamitin po natin yung wag yung puro puso na feeling mo, hindi, tumutulong naman yung si Digong, namimigay ng ayuda. Hindi po yan yung ibig natin sabihin. Alam nyo, minsan may mga politikong idadaan kayo sa mga ganun. Katulad ni Digong noon, binigyan tayo ng mga bulok na bigas. Ayuda niya. Nabulok naman. Tapos yung mga Pilipino, proud pa. Ang bait naman ni tatay. Bulok naman. Ikumpara nyo yung pinamigay noon sa pinamigay po ngayon. Diba? Bigas po talaga ang pinamigay ngayon ng mahal nating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Pero ang pinamigay sa panahon ni Digong, lalo na nung COVID, mapapansin nyo may uod-uod pa doon, patuka ng manok. Pwede nang patuka sa manok yun kasi madumi yung bigas. Diba? Madumi po yung bigas. Shoutout kay Ems Vlogger, ha. Magandang po sa'yo, magandang hapon, magandang gabi. Tuloy natin. Nagpapile na naman na si OC. Ano ibig sabihin yan? Ganun na ba katawaan mga Pilipino? Na ibubuto ulit yung mga drug personalities na yan? Sinong gusto mong ibuto namin? Tayo? Ang team nyo? Wag na. Kung ako nga, ibubuto ko na lang si Kirwin. Diba? Mama MX Channel, shoutout po, ha. Kirwin na lang. Para ganti-ganti lang yan. So ano magiging mangyayari sa ating bansa? Diba natin, labanan natin yan? Yun yung video. Labanan natin yun. Suluhin mo. Lumaban ka mag-isa. Huwag mo kaming idadamay. Diba? Patong kami sarap ng buhay namin dito. Nagduyan-duyan lang kami. Tapos isasama nyo kami sa laban. Diba? O katulad nung sundalo na nasa Marawi noon. Lumaban, nakipaglaban kasama nyo. Nakipagyera doon sa Marawi pero binomba nyo. Anong nangyari? Patay. Hindi na kami sasali sa laban nyo. Suluhin nyo, manigas kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. James Sito TV, Saito TV, shoutout po sa'yo. Magandang hapon. Ayan. Watching from California. Suluhin mo. Kung kami dadamay ba to? Aba, mamaya madamay pa kami dyan. May laban kayo, edi magkaalaman kung sino yung mananalo. Vlogger, sarap sa pakin. Ikaw, sarap mong barilin sa ulo. Babarilin kita sa tuhod, ulo, tapos sabang nanunood yung pamilya mo. Di ba, sarap nun? Jonel de la Torre, putang ina mo. Ha? Gusto mo, sampalin ko yung yung atay mo eh. Yung atay mo, yung sasampalin kong gago ka. Ha? Nasasaktan ka? Huwag kang iiyak, marami akong tissue dito. Punta ka na lang sa Luneta. Magluluneta tayo sa sa November 10. May duelo doon. Carbonell versus Baste. Pabilisan ng bunot ng baril. Alas 9 po yan. Alas 9 ng umaga. Magkita-kita tayo doon. Ikaw, magpakita ka doon, putang ina mo ka. Pupunta ako doon. Magbablog ako doon. Gago ka. Huwag kang ang sarap-sarap, sarap daw. Gawin mo sa personal. But-but ni mumbuanga ka. Ay, salamat sa
salamat po sa mga nag-like dyan ng ating live ngayon. 653 likes. Salamat po. Huwag kalimutang i-share ang ating live ngayon. So, yun lang po yung ating video. Abang-abangan nyo po mamaya. May ano po tayo, may upload po